Hello! Happy Easter! Ayan, buhay na si Lord. Kaya ayan, buhay na rin ulit si Shuling. Ganyan. Hay, naku, alam mo lang kung anong nangyari kay Shuling over the weekend. Kasama nang namatay si Lord. Si Shuling din parang tanga. Ang ginagawa niyang mangawa ng umangawa para ding namatayan. Hay, kasi nga, siyempre, di ba, alam mo naman sa marriage, laging merong mga, ano yan, may mga abirya, tapos pa, lalo na, si Shuling, tsaka si resurrected husband, matagal na wala yan, di natural. Along the way, may mga secrets na biglang lalabas, may mga unraveled secrets na, ay, nako, hindi mo nalaman noon, ganyan. Di siyempre, hurting yan, minsan, ganyan. Tinted na naman ako. Sabi ko sa'yo doon sa 22 years na magjowa kami niyan, mas mahaba doon, kalahati noon ang ginagaal sa balutan. Ako, hiwalay kaming dalawa. Alayas ako, layasan ko siya, mag-masters ako sa Manila, magtatrabaho ako sa kongreso, kung ano-anong pinagagagawa ko, ganyan. Layasan ko man. Kasi nga, mayabang si Shuling eh. I was very arrogant ba, na yung, bala ka sa buhay mo, hindi man kita ipaglaban, layasan man kita, ganyan. Pero tingnan mo, after how many years, ang ending, bumalik din ako, hindi ba? Kasi nga, siguro, sabi nga nila, you can never tell, di ba? You don't know what's in store for you. Maybe, sometimes you make plans, sometimes it works, and sometimes, there's someone out there na, ay naku, may plano sa'yo, so wala kang magawa kundi sumunod ka. Kasi nga, kung gusto mong maayos ang buhay mo, sumunod ka. Dahil kung hindi, kung pagpilitan mo pa din yung gusto mo, ang ending mo, yun yung nangyayari na, bakit parang walang magandang nangyayari sa buhay mo? Parang lagi, lahat na lang magulo, lahat na lang hindi maayos. Kasi nga, hindi mo sinusunod yung gusto niya. Kasi nga, gumagawa ka ng sarili mong plano, pinagpipilitan mo kahit hindi na siya suwaswak. Yun yung nangyayari. Kaya sumunod man ako, umuwi man ako. Going back doon sa mga secrets na yan at kung ano-ano pa, gusto ko na namang lumayas, gusto ko na namang mag-aal sa balutan, umuwi na naman ako sa nanay ko, then na-realize ko, nakakapagod man kayang mag-impake. Mag-impake ka, lalayas ka, tapos pag binalik mo pa, ang hirap na namang magbalik, di ba? Actually, mas mahirap magbalik ng mga inimpake mo pag yung bumalik ka na. Sabi ko, ay nako, bakit nga ba naman ang marriage? Kasi ginagawa ko naman kasi siyang war zone. Pwede naman siya maging parang peace negotiation table, di ba? Pwede naman. Sabi ko, Jesus Mariusip, yung mga komunista nga, yung mga rebelde, tsaka yung gobyerno, umuupo pa nga para mag-usap. Yun pa kaya mag-asawa. Sige na nga, pag-usapan na nga ito. Pero syempre, alam mo yung mga lalaki, minsan, ayaw makipag-usap sa mga ganyan. Alam mo, ang kailangan sa mga ganyan, tenacity. Yung hindi ka makipag-away, pero i-explain mo na, I need some explanation. This is very important to me. If you want us to be at peace with each other, let's negotiate. Mag-usap tayo ng maayos, diba? Then, compromise. I-compromise mo kung ano lang yung komportable ka. Yung alam mong bukal sa loob mo, pwede mong isakripisyo. Pero pag yung kunwari, it's something na hindi mo kayang i-negotiate, sabihin mo, teka lang, nag-compromise na ako ha, ikaw naman mag-compromise ka din. Hindi pwedeng ako lang. Diba? Kasi importante sa akin talaga ito eh. Yun. Okay naman. Ang ending namin, okay naman. So, sabi ko sa sarili ko, na Shuling, may nawala ba sa'yo? Nung nakipag-compromise ka ba? Nung nakipag-usap ka ng maayos? Nung medyo bumaba ka? And you bended a little? May nawala pa sa'yo? Wala, diba? Nanalo ka pa nga eh. So, tama nga yung sabi nila. The strong ones bend. The strong ones bend and sway and stay beautiful along the way. Happy na si Shuling. Happy Easter. Buhay na si Lord. Kaya dapat masaya tayong lahat.